So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle review na natin sa first round ng Isabuhay Tournament 2016. Sa mga nagtataka, bakit 7 lang po yung battle sa first round ng 2016 Isabuhay? Kasi yung Rapido Romano is hindi po nangyari yon or hindi naganap kasi alam naman natin yung naging issue nun, di ba? Or sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po pumunta si Romano sa laban nila ni Rapido nung time na to. Kaya sa halip na 8 battles ang re-reviewin natin sa first round ng Isabuhay dito sa 2016, 7 lang po, no? 7 lang. So ayun, going back, Aklas versus Acer. Ito yung nasa pinakadulo ng bracket at to be honest, nagulat ako na kasali si Acer, hindi mali. Kasali si Aklas sa tournament na to kasi alam naman natin na si Aklas ang nagkampiyon sa unang-unang Isabuhay, which is yung 2013, at sa pagkakaalam ko din dinefend ni Aklas yung belt niya o yung trophy niya sa Isabuhay 2014, which is nalaglag siya sa first round. Ayun lang yung pagkakaalam ko kasi nakita ko yung nakita ko yung bracket. So 2015 hindi ko alam kung kasali si Aklas. Tapos ngayon 2016, eto first round na naman versus Acer. At alam naman natin, nakita ko na rin yung bracket na natalo si Aklas dito. So yun, para sa akin napaka-classic lang noon kasi nag-champion siya ng 2013, dinefend niya ng 2014. Not sure sa 2015 kung kasali siya. 2016 tinry niya ulit, sumubok siya ulit, 'di ba? So yun, ang ganda lang, para sa akin ang ganda lang nung ginawa ni Aklas na. So ayun, going back, ito na Aklas versus Acer. Panoorin na natin to. Umpisahan natin to ulit. Ito na yung huling battle ng first round or ng eliminations dito sa Isabuhay 2016. Tournament to. Tig-2 minuto dapat. Sunod natin yung oras. Flip top. Pakinggan natin unang banat, Acer. Yo, check. Okay ba? Yeah! Gusto mo ulit maging kampiyon? Medyo may kalabuan ng pangarap. Umpisa pa lang ng Isabuhay. Katapusan mo na kagad. Dito ka sa kagubatan, mapapatag sa lupa, libeng. Walang kabaong nakahanda. Ikaw yung payat na gagawin kong pataba. Seryoso ako sa pagsalang ko dito. Wala akong oras magbiro. Huwag mo akong dadaanin sa pabaliw-baliwan mo yung mga pinatulang kong baliw nagtino. May sariling mundong sinto. Wala nang lunas, malala na. Sa likod ng imahinasyon mo, yung utak mo nawala na. Pati sa uprising wala na. Pero mas nakakapagtaka kung paano ka napasama. Ang bobo mo magsulat ng kanta. Minsan may pinakinggan akong kanta mo na bad trip lang ako. Bad trip lang ako. Nakakabuisit. Mas tinapos ko pa nga yung ads ng YouTube kesa sa kanta mo. At ikaw ay nagkampiyon ng di malamang dahilan. Dahil lang sa amoy mga katunggali, dinali mo. At imposible ka ring mag-joke kasi kung ano-ano lang sinasabi mo. Ang dami mong alam. Alam mo ba yon? Para sa kaligtasan. Si Aklas kasi unorthodox kasi yung style niya, no? Sa kanya na to nanggaling mismo na iilan lang yung sinusulat niya. Hindi ko alam kung saan ko napanood yun eh. Hindi ko na matandaan kung kanino ko napanood. Pero may napanood ako na interview, no? Parang podcast. Kay Dobrock ko ata napanood yun. Not sure. Ayun, sinabi niya na hindi daw talaga siya nagsusulat. Kung nagsusulat man siya, konti lang, tapos yung iba, mga freestyle or adlibs na. So, ayun. Kaya sinasabi ni Acer dito na malabong mag-joke kasi kung ano-ano yung sinasabi. Syempre, unorthodox nga si Aklas eh. So, kung ano lang yung mga pumapasok sa isip niya, ispit niya yun. May times na hindi magkaka-rhyme yun, pero ang ganda ng impact. Marireview rin natin si Aklas sa tournament soon, no? Yun yung huling Isabuhay tournament na re-reviewin natin, yung 2013. Malapit na yun, pero tatapusin natin yan ngayong taon, okay? So, yun. Pero, yun nga, isa sa mga strength talaga ni Aklas yung pagiging unorthodox niya kasi hindi talaga siya mabasag doon. Diba? So, ayun. Mo'y mga katunggali, dinali mo. At imposible ka ring mag-joke kasi kung ano-ano lang sinasabi mo.
Ang dami mong alam. Alam mo ba yon? Para sa kaligtasan mo, huwag ka nang magsalita. Mga katulad mong marami ng alam, tinutumba. Aklas, rap battle to. Nakakahiya. Tutal, hindi ka naman nagra-rhyme. Yung mga sasabihin mo sa akin, i-text mo na lang mamaya. Enigma, anyari sa liga. Pwede na palang hindi tumugma. Binabago na yung imahe ng rap battle. Nakikita mo ba to? Palayasin mo na tong salot sa larangan. Wala naman tong naiambag. Mas malaki namang kita nito sa bato. Di ba? Mas malaki namang kita mo sa droga. Huwag ka nang bumatel. Pwede ka naman sumuporta. Porket libre maging tanga. Nagpakasobra. Ngayon pas lang sa akin tong alien. Pati mga susunod pa. Malarampage to sa Dota. Talagang monster kill. 3 rounds killing spree. Iwanan ka talagang nakahandusay sa lapag. Akala ko pagkatapos ko sa'yo, yung susunod ko makakalaban, mahusay pumalag. Kaso si Rapido na naman ulit. Putang ina, nakakainip. Tinalo ko na yung dati. Tatalunin ko lang ulit. Balik tayo sa'yo. Di ako nakakaliw sa'yo, bungal. Nakakahakot ka lang ng crowd kasi mas nalilibang yung tao sa baliw kesa sa normal. Kaya dito sa lugar ko, alam ko papalakpakan ka at pupurihin ng aking mga kababayan. Ganyan lang talaga sa Cebu. Kung sino yung kawawa, yun yung inaalalayan. Galing. Time, tapos na ako bumitaw. 2 minuto lang tayo. Huwag mong sayangin sa sigaw. Lakas. Ang lakas ni Acer, men. Ang lakas ni Acer dito. Nakuha niya yung punto na sinasabi ko kanina. Yung about dun sa yung style ni Aklas na pagiging unorthodox, hindi nagra-rhyme, malabo mag-joke. Kasi nga, unorthodox nga yung style ni Aklas na, syempre, walang rhyme talaga yung iba dun. Diba sinabi ko kanina sa inyo na isa sa mga, kung ano na pumapasok sa isip ni Aklas, sabihin niya yun, hindi talaga nagra-rhyme yun. So, yun, andito sinabi ni Acer dito sa buong round na to. Nagustuhan ko yung tema or yung concept ni Acer dito kung paano niya atakein si Aklas, and para sa akin sobrang direct na nun. Walang sinayang si Acer na linya, wala siyang sinayang na pagkakataon, walang mga fillers, lahat yon para sa akin kung paano ko napakinggan, kung paano ko napanood yung round 1 ni Acer. For me, sobrang pulido, sobrang direkta kay Aklas lahat, and nagustuhan ko yon. Ang lakas nun. Yung rhyming, diba? Ang ganda ng rhyming scheme, yung punto, mga haymakers, yun, actually yung pinakapunto talaga yung naging strength ni Acer dito, and para sa akin ang bigat nung tama nun para kay Aklas. So yun, solid na round 1 para kay Acer. So pakinggan natin si Aklas dito. Yo, check! Yo, mga bay! Makinig kayo! Isa po ay na naman! Shit! Kinikilig ako! Alam nyo na, tol! Wala nang intro! Putangin na nyo! Putangin na nyo! Magandang madugong hating gabi, isla ng Cebu! Kamusta lahat kayo? Puwera lang sa'yo! Oh! Ikaw, Acer! Huwag kang piling ako sa akin, putang ina ka! Kahit na sir pa itawag mo sa akin, eto ka, putang ina ka! Wow! Champion ka raw? Noong 2014 UBIC tryouts. Kaya naman pala, isang bayong ng mga banban ang lumahok nung tryouts. Pinanood ko mga laban mo kahit labag sa loob ko. Napansin ko, recycle ang setup at structures ng round mo. Basic rhyme, generic punchlines. Low-tech ang puwersa ng wordplay mo. O sadyang sinilang ka, mapurol ang utak mo, mabagal ang takbo, kinakalawang na yung makinarya ng isip mo, sira na ang pyesa mga neuron sa loob ng ulo mo. Iba-iba tayo ng estilo, ideya, konsepto, prinsipyo. Ikaw, ano pinaglalaban mo? Ha? Ang baduy mo, biglang lumalabsong ka pa? Ang labo! Tang-inang to! Alam mo, kung ako sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mo kasi niloloko mo lang yung sarili mo. Kahit anong hard work ang gawin mo, mananatili kang rapper na pilit na rapper. Alam mo kung saan ka lang magaling? Ha? Sa pagbebenta ng ticket!
Maraming salamat sa'yo dahil maraming pumunta ngayon. Pero putang ina ka, hindi kita papalagpasin ngayong pagkakataon na to. Isyabuhay to, syabuhan to, hostel ako dito! Gago. Adik! Tanga! Graduate na ako dyan! Nag-masteral ako ng pag-adik. Huwag mo akong pangaralan. Ikaw, nagsisimula ka pala maging adik. Dito ka din babagsak! Hanggang dito ka na lang sa mga kamay ko. Hindi ka naaabot pa kay Rapido. Huwag kang malungkot. Pagkatapos ko sa'yo, walang malulungkot dahil isusud ko ng pamilya mo. Gago. Yung airpods mo, ipapalapa ko sa 100,000 putakte, alupihan at mga bubuyog. Yung airmats mo, ipapagahasa ko sa 1,000 malilibog na duwende at kapre na nakatira sa ilalim ng nyog. Gago. At yung kapatid mo, balato ko na lang niya sa mga gutom na buwitre at galit na tigre. Kaya, imposibleng manalo sa akin to. Manalo sa akin to kung look-alike Looney contest to. Kaso, hindi! Intergalactic Isa Buhay Tournament to! Time! Okay. So, marami tayong napansin sa round 1 ni Aklas, no? Sabihin nating unang-una, hindi na ganun ka-epektibo yung style ni Aklas kasi since 2016 to, 3 years na ang nakalipas bago siya mag-champion. Sabihin natin yung style ni Aklas nung 2013, sobrang lakas nun. Pero as time goes by, parang nawawalan na ng effectiveness, no? Hindi ko pa kasi nare-review yung 2014 eh. So, pero since natalo si Aklas doon, feeling ko ganun din yung ma-feel ko. Pero dito muna tayo, 2016 muna tayo, okay? Yun, una-una ko napansin, hindi na naging ganun kalakas yung style ni Aklas. Sabihin natin, andun pa rin yung humor, andun pa rin yung nasasakyan pa rin siya ng mga tao, pero kung sa energy andun, men, hindi mawala energy, puta, Aklas yan eh. Pero yung power, no, yung mga power punches or mga haymakers, hindi na ganoon ka powerful para sa akin kasi yun, actually yung sinabi ko na hindi na effective yung style na ginagamit ni Aklas. Actually, ano na yun eh. Yun na yung parang that should answer all of those questions na. Or parang, bakit ganito? Bakit ganyan? So, isa lang yung sagot doon kasi hindi na nga epektibo yung style ni Aklas sa taon na to or sa tournament na to. So, ayun. Yung mga punchline or yung mga banat ni Aklas is para sa akin hindi ganun kabigat yon. Tumatama kay Acer yun, hindi ko naman pinagkakaila yun. Tumatama kay Acer pero bitin or hindi ganun kabigat yung mga punto niya. Unlike kay Acer na punto, tas mga mabibigat pa, tapos suntok, punto. Yun yung mga yun yung naging kaibahan. So, for me, nakuha ni Acer tong round 1 sa score na 9-7. Medyo malayo yung agot nito for me kasi medyo nakulangan talaga ako kay Aklas sa part na to. So, tignan natin sa 2 and 3, baka makabawi si Aklas, pero round 1, Acer yun, 9-7. Yo, check! Ako naman, para tapusin tong pabida, oo, nagbenta ako ng ticket, ganun ako sumuporta sa liga. Akala mo putang ina ka, kung kasali ka ng tryouts dito, malamang dinurog lang din kita. Yo, Jack, bakit ako sumali ng Isa Buhay? Pagod na ako magparaya. Ako'y tuso na ngayon. Yung mga bagong sulpot, feeling malalakas lahat, puro na gano'n. Ikaw naman tapang-tapangan ka dito, pero off ka, may puso na mamon. Sana di ka nalang nagpunta para di ka nasaktan. Total uso naman yon. Di ka matalino porket malapad ang noo. Tulong-tulong tayo hanapin yung utak nito pagkatapos kong basagin yung bungo. Kulang-kulang ka ba talaga, ha? Alanganin mabuo o pinilit mo na lang magpakabaliw kasi wala kang bayag magpakatotoo? Ayan na napapala kapag puro bato. Huwag mo sasabing walang saysay, sinasabi ko. Bisaya nga, di ba? May punto ako. At ano yung sinasabi mong intergalactic hip-hop? Tanga! Walang ganon, sinungaling. Wala kang alam sa hip-hop, ikaw na mismo nagsabing di ka dito nang galing. Gangsta rap, bulok. Ulul!
Nasabi mo lang yan kasi hindi ka tunay. Kasi kung tunay ka, alam mo na sa musika, yung gangster rap, isa sa nagpabuhay. Gangster rap bulok, kamusta naman yung panaginip ng alikabok? Kanta niya yun, guys. Pantanga talaga, di ba? Title pa lang, tapos sabi mo kay Abra, pricing ka, bakit pricing ka ba talaga, ha? Doon ka kay Enigma magyabang! Si Sante ka na, boy. Sa kanila, di ka na pwedeng sumama. Pag nagpumilit ka pa daw, yung logo ng uprising sa mukha mo tatama. Ang dali mo pa namang asintahin kasi ang laki na ng ulo mo. Imposibleng di ka makita. Sa lapad ng noo mo parang pinagsamang Mactan Airport at Naiya. Tila tinaniyang noo yan. Napakalawak ah. May mga airlines ba? Idol mo talaga si Luns kasi hanggang ngayon hinahabol mo yung hairline niya. Alien ka talaga kasi ang laki ng ulo tapos ang liit ng katawan. Ito ay tsura ni Clinks kapag nag-diet ng 3 buwan. Maganda namang bigayan sa flip-top ah. Aklas, kumain ka naman. Yung itsura mo kasi pag nagkasakit, mukhang mamamatay ka na lang. Tangina ka, pati sa laban yun ni Lunis, si Francis M, dinamay mo. Kung di ka ba naman talaga si Raulo, ganyan na ba kalakaran ng hip-hop ngayon? Kailangan wala kang utak tapos wala rin puso. Tapos dapat adik ka rin, sisigaw-sigaw maguhubad para kung tignan barumbado. Ganyan talaga, pag di kaya ng utak, suntukan na lang ta. Uy, nawala. Nawala. Tangina, ayos yung ayos yung ang mga banat ni Acer dito para sa akin okay yung pagka-construct, no, yung execution, sobrang okay yung execution ni Acer sa rounds na to. Iba talaga yung masasabi ko dito. Yung iba talaga yung aklas kanina, no? Iba yung aklas, iba yung Acer kanina actually yung salpukan ng round 1 nila, tangina, lupit talaga nun. Pero sobrang layo ng agwat nun. Pero excited ako sa round 2 kung ano yung mapapakinggan ko sa round 2 ni Aklas. Hoping na makabawi or bumawi si Aklas dito sa round 2 kasi etong round 2 ni Acer, although hindi pa naman tapos yung round 2 ni Acer, masasabi ko na hindi to ganun ka-powerful sa round 1 niya. Kasi yung round 1 niya, masasabi ko na sobrang solid talaga nun kasi andun sabi ko nga yung naging construction ng round ni Acer dun sa round 1 is punto, susuntok, tapos mabigat pa yun yung naging construction. Sa round 2 medyo humina no? Parang hindi ganun ka okay yung construction ng lines, pero yung mga punto medyo nawala or nabawasan. So yun yung napansin ko, isa sa mga napansin ko. So yun, tignan natin, no? Although matatapos naman na yung round ni Acer. So let's see. Medyo nawala lang yung pero babalik to. Antayin lang natin. Ayusin lang natin to. Let's go. Bawal kantayin yun. Alam nyo ba yan? Check. Let's go. Sabi siya yung mabalik to
Ayo, time tapos na ako bumitaw, 2 minuto lang tayo, musayangin sa sigaw. Ayun, sakto time na pala si Acer doon sa part na yon. Buti nasabi ko na or buti na explain ko na yung mga gusto kong sabihin habang nawalan ng connection, no. So ayun, yun lang naman. Yung medyo nauntian lang ako sa pinupunto ni Acer dito, pero yung construction ng lines andun pa rin. Parang mas ahead lang talaga yung naging round 1 ni tawag dito, mas naging ahead lang yung round 1 ni Acer. Nagchuchoke ako. Mas naging ahead lang yung round 1 ni Acer kumpara dito sa round 2. Kung ikukumpara ko lang naman. Pero round 2 ni Acer tsaka yung round 1 ni Aklas, di hamak na mas malakas pa rin yung round 2 ni Acer doon. So ayan, let's go sa round 2 ni Aklas. Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Probinsyanong dugyot na M&M. Piyo mo'y lukot! Lukot! Bisdak na nakadapa ang ilong na may kuri-kuri-kuri-kong sa lubot. Palpak yung round 1 mong ginahay mo pa sa idol mong bulok. Panaginip ng alikabok. Hindi mo naintindihan yung tanga. Bakit? Pag hip-hop, kailangan gangster? Ha? Pag hip-hop, kailangan Pilipino gangster? Ganyan? Tangina, alam mo ba pinagtatawan tayo sa ibang bansa? Dahil sa mga pinaggagawa ng katulad mo? Gusto mong sumikat? Gumawa ka ng eksperimento. Gumawa ka ng hindi pa nagagawa. Gumawa ka ng maganda sa madla. Katulad ng dialekto ng insekto. Ikaw lang yung bukod tanging hurado na hindi bumoto sa akin nung laban ko kay Abra. Kasi ikaw lang yung bukod tanging MC na ang alam lang ay multisyllabic. Tanga! Kung ako sa'yo, magbasa ka ng mga libro. Huwag kang manood ng telebisyon, huwag kang makinig ng radyo, at huwag ka na rin mag-FB gago. At si Joy, yung shota mo, hindi ko na idadama yun, huwag kang mag-alala, tol. Masyado na siyang gamit. At marunong naman ako maawa. Kasi ayoko sa puking masyado ng gamit. Higantin titi lang ang masasarapan sa dambuhalang puki ng girlfriend mo, masyado ng gamit. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yun kasi hindi mo pa siya natitimang kahit kailan. Ikaw, ha? Sira ulo. Tao unggoy na biglang lumitaw at naligaw. Naligaw dito sa gubat na masukal. Tahanan ng mga hayop na mapupusok. Tahanan ng iba't ibang klase ng mga hayop na kagaya nyo. At hindi mo kagaya yung kahit mukha ang unggoy. Kapag di ka magtigil sa kakasigaw mo sa akin, sa kagaya mo sa akin, dadalawin kita hanggang sa panaginip mo at magiging ako ang bangungot ng buhay mo! Ako ay anak ng kalawakan, ang arsonistang galing sa planetang pula! Hindi mo ako kakayanin, putang na mukha! Anong alien? Tanga! Alien hip-hop ginagawa ko! At itong earth sa akin to! Nakikita na ka lang dito, kaya pag nainis ako sa'yo, papalayasin kita, magpapalutang-lutang ka sa kalawakan! Gago. Tol! Maawa ka naman sa ginagaya mo! Agaw buhay ka na sa kanya! Tol! Kung ako sa'yo, Tol, mag-aaral ka na lang uli! Alam mo yun, Tol, wala kang identity. Engineer ka pa naman. Tapos simpleng identity lang, di mo magawa. Uhaw ka sa sining at kultura. Wala kang alam sa kasaysayan ng hierografiya at iba't ibang klase ng mga argumento, aspeto. Isa ka lang, hip-hop o rapper na natuto sa pagbabasa. Lahat ng mga sinasabi mo, nabasa mo lang yan. Lahat ng sinasabi ko, naranasan ko to sa totoong buhay. Kaya, malabs! Ako madarag sa titig mong mapurol. Kahit mata mo'y matalas, hindi yan nakakaputol. Para ka lang asong di marunong kumagat. Puros tahol. Sige, subukan mo kumagat para lalo kang maulol. Ako'y makamandag parang pulang alakdan. Dugo masahol na sa kaaway kapag pumatol tiya ang hatol ay pagkakabilang go sa loob ng kataol. Wala nang lamay-lamay, magpaliwanag ka sa hukay. Rekta, baon. Lahat ng pangahas na pumasok sa planeta ko ay nalason. Kaya ikaw, Acer ka lang, ungas! Ha? Ako, 2013 isa buhay tong pangit na si Aklas! Para lang tong JC versus Nas! Putangin na mo ka! Uwi!
Uwi! Uwi! Simula pa lang ng round 2 pa lang, pinapauwi ka na nila! Ang tigas naman ang mukha mo kung mananatili ka pa! Time! Pakyo ka! Okay. So, ayun nga. Yung round 1 kanina ni Acer, kung anong comment ko sa round 1, ayun lang din naman. So, sabi ko sa inyo, 'di ba? Nag-expect ako ng mas mataas na kalidad ng mga suntok ba. Pero sabi ko nga kanina, sa round 1 na performance ni Aklas, hindi na naging ganun ka-epektibo yung ginagamit niyang style. So, ayun talaga yung pinaka naging story. Kasi ganito bumanat or ganito talaga bumatel si Aklas, no? Pero dito nung panahon na to, 2016, masasabi natin na sobrang nag-evolve na talaga yung liga, sobrang nag-evolve na yung mga sulat. So, yung pagiging unorthodox ni Aklas is hindi na nagiging parang ineffective na sa ganitong klaseng tournament. Kasi puta, nakita nyo naman kung ano yung pinakita ni Acer dito. Multis, rhyming, punto, haymakers, punches, which is ayun yung wala kay Aklas sa rounds 1 and 2. Or sabihin natin, mas naging epektibo, mas naging mas naging epektibo yung style ni Acer laban kay Aklas. So yun yung mga analyzation ko, yun yung mga nakita ko, yun yung mga narinig ko. So malayo, no? Although para sa akin humina man yung round 2 ni Acer, pero kanya pa rin yung round 2 kung salpukan yun ng round 2. Hindi nag-choke si Aklas round 2, pero medyo dragging kasi talaga no? Pero sige, respect. Bigyan ko ng 8-7 to in favor of, actually pwede ko rin in 9-7. Sige, 8-7 in favor of Acer. So 17 for Acer, 14 kay Aklas. So first 2 rounds para sa akin nakuha na yun ng malinaw ni Acer. Round 3 pakinggan natin. Check. O sige, panalo ka na, Aklas. Pero yung pagkakataong gusto ko sulitin pa. Pasalamat ka, yung mga hurado ngayon di na mabusisi pa. Yung puntos ngayon, kailangan wala kang rhyme. Bakit pa ako magmumulti pa? Dati malaya tong laro Ngayon meron ng politika. Alam mo bang gusto kong punitin ka? Kasi dahil sa'yo yung kultura na, katakot na yung lagay. Mas pinapaboran niyo yung mga mababaw para abot ng kamay. Wala ng patas umusga. Daig pa yung mga kurakot na dinampot yung lagay. Wala akong pinangalanan pero yung mga sangkot umaray. Tinataas ko lirisismo, ngunit bakit wala akong mapala? Syempre, ito yung gusto nyo na magdala. Kung sintihin nyo to, hindi yung babala, tas huwag kayong magtaka kapag yung hip-hop nawala. Katangahan at kabaliwan mo, nakakahawa na sakit. Gusto sana kita bugbugin kung di lang nakakaawa manakit. Ano kinalaman pati kalawakang binabanggit dito nga sa mundo namin, wala ka na yung bag kahit maliit. Dati yung rap, hindi pinapansin Ngayon, tinututukan na madla, nagbunga ng maayos. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito, ito yung mga nilamang ni Acer, yung pinaka punto. Mabigat yung kung iintindihin nyo yung mga sinasabi ni Acer. Maganda yung gusto niyang sabihin, maganda yung punto niya para kay Aklas, 'di ba? So 'yun, gusto ko yung pinaka mensahe ni Acer dito, and for me umi-score talaga si Acer dito kay Aklas. Ano kinalaman pati kalawakang binabanggit dito nga sa mundo namin, wala ka na yung bag kahit maliit. Dati yung rap, hindi pinapansin Ngayon, tinututukan na madla, nagbunga ng maayos, pinagpagura ng iba. Salamat kay Enigma at sa mga naging pundasyon ng musika. Sila ang nagtulak sa akin para patulan lang kita. Pero mukhang di ko kaya lumpuhin itong sikat. Pasensya sa lahat, nagsalita ako ng di pa tapos. Ngayon, ako yung bumagsak. Si Aklas yan di yan pwedeng matalo. Yun ang dapat matanggap kasi kakaiba. Sa lahat ng rapper, siya lang hindi marunong mag-rap. Ano, gusto mo ulitin ko pa ba? Sabi ko,
Di ka marunong mag-rap, tuturuan kita paano gumawa na ganito. Puro lang kabaliwan na ngayon mga alam pagpapauwi. Putang ina mo, paano kung ibahin ko bigla yung daloy? Swak pa rin sa timpla, malumani mabilis. Di mo kaya nagawin tapos sasabihin hip-hop ka talaga. Kay basic lang yung flow, aklas sirap kan sumakay. Shit. Tapos rapper ka pa niyan, bakit di ka pa kamatay? Kanta mo puro basura, lagay nasa ataon. Puta pag ako nag-rap, yung bitang naghahabol. Malinaw yung bawat letra sa akin, simpleng pagbitaw. Ito yung purong rap, ito yung puro sigaw. Di marunong Tang ina, wala na. Tinapos na ni Acer sa round 3. Ang lakas na ito. Grabe yung flow. At ang ganda ng pagkaka-placing niya ng flow niya dito pa sa second half, which is sobrang effective for me. Pag ako nag-rap, yung bitang naghahabol. Malinaw yung bawat letra sa akin, simpleng pagbitaw. Ito yung purong rap, ito yung puro sigaw. Di marunong bumitaw, kasi di ka malupet. Kung kasali lang ako kagabi, malamang champion lang ulit. Tangina, yay. Round 1 at round 2, pinakita ko sa'yo kung paano bumatel na sagad. Ngayong katapusan mo at ng round 3, pinakita ko naman kung paano mag-rap. Sa kabuuan, tinuruan kita kung paano makipag-rap battle. Kung di mo nakuha, talagang may kalabuan to. Rap battle, bagay na di pwedeng makita sa katayuan mo. Time tapos na ako bumitaw, wala na tayong magagawa, yung katangahan mo lumitaw. Galing. Tang ina niyan. Strongest round ni Acer yung round 3. Actually dun sa flow dun niya kinatay talaga si Aklas. To be honest, kung nagtuloy-tuloy yung performance ni Acer na katulad nung first half niya dito sa round 3, akala ko itatay ko lang dun sa, or itatabla ko dun sa performance niya dun sa round 1 Kaso anong nangyari, ibang istorya. Ang ganda ng pacing. Sa first half ng round 3, punto. Tapos pagdating sa second half, dun niya pinakita yung flow, which is for me sobrang ganda ng placing nun. Kasi syempre round 3 para sa akin ito yung pinakamalakas na round dapat ng isang battle MC, kasi dun dito magmamatter kung may tumatakban na linya. And para sa akin ang ganda nung naging iniwan. Ang ganda nung iniwan ni Acer na category sa round 3, kasi nag-flow siya, and dun tangina nilunod niya si Aklas sa flow na yun. And for me, strongest round ni Acer yun. So wala nang dapat pag-usapan. 10 points for him. So 27 points all 3 rounds ni Acer. Round 3 ni Aklas, pakinggan natin. Alam mo, maganda na sa ating banat mo. Yung mga kaso, may mga nauna na sa'yo. Isa ka lang gala-galang puro kopya no? Tapos gusto mo sumikat, gusto mong lahat kayo maging panseto. Tanga, bulok yung kanta mo, yung album na upcoming album mo, hindi na yung darating pa. Dahil yung recording studio kung saan ka nag-record, sinunog ko na! Bara-bara? Ha? Bara-bara? Baka bara-bara? Dahil yung kasama mo sa kanta, hindi kayo magkatugma. Type, yung Arpinigas, tingnan nyo, nakipag-collab sa Arpinigas. Meron bang real Pinoy Nigas? Mag-isip ka nga! Sir! Ilang beses mo na bang dinilaan ang puwet mo, sir? Pangalan mo pa lang! Patalo na! Tunog lubot, na lukot. Burakot ka lang, tanga! At hindi ko nakasalanan yon kung masyado kang naghanda. Isang buwan mong preparasyon sa akin, kanina ko lang ginawa! Habang nasa aeroplano ako, lumilipad ako, tapos bumabatak pa! 100,000 habol mo? Pwes ako, hindi yun ang habol ko. Ang habol ko, 1 kilong shabu! Papasabuhin ko kayo lahat! Gago. Ikaw, ano? Puro pagbubuhat ka ng bangko, tol! Yung bangko mo magaan lang dahil gawa lang yun sa hangin. Talagang malaki ang ulo ko. Meron bang alien na hindi malaki ang ulo? Ano? Kahit nang sabihin mo sa akin, mga insulto, asunto, hindi na ako tinatalaban ng ganyang kantsaw. Wala yan, ampaw. Kahit bersikulo mo'y pasigaw. Ang multisyllabic mong kinain ay hilaw. Kung ako sa'yo, doon ka na lang sa malayo. Hindi ka totoong matakaw. Ha? Kasi, lahat ng mga kinalaban mo, tangina,
Supot lahat yun, tol. Magpasalamat ka pa nga sa akin, tol eh. Dahil yung tagilit mong tindig ngayon na 3-2, ipapantay ko! Dahil pagkatapos ng gabing ito, tama na yung standing mo. 3-3, Scottie Pippen, gago! Walang katapusan ng mga argumentong iaagis ko sa'yo! Ano? Isa buhay ba ka mo? 2 minuto? Lumagpas ka, lumagpas ako? Overkill na to, tarantado! Kung gusto mo, hanggang bukas tayo dito, walang tulugan! Loni, Badang, muwi mo na kayo sa hotel! Dahil hanggang bukas kami dito, walang tulugan! Hindi ako mabibigilan! Parang sumasabog ng bulkang ngayon! Walang tulugan! Freestyle magdamag hanggang magpalit ng taon, hanggang magpalit ng dekada! Ako pa rin ang isa buhay champion! Ang pinakamagaling magshabu sa liga! Time! Uwi! 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 Gago! Okay, so strongest round din ni Aklas yun. Pero hindi yun enough para matalo niya yung Acer sa round 3, no? Sabihin nating parehas silang yung round 3 pinakamalakas na round nila parehas, pero ibang klase yung Acer sa round 3. Aklas siguro bibigyan natin ng 8 points doon. Strongest round niya yun, mas nagustuhan ko yun. Pero overall wala eh. Acer talaga yun all 3 rounds. So ayun, parehas na lang strongest round yung round 3, pero not enough for Aklas to win this round, no? So ayun, 7-7, 8, 22. So 27 versus 22, all 3 rounds Acer. Isa lang yung masasabi ko dito, nung taon na to 2016, hindi na ganun ka-epektibo yung style na ginagamit ni Aklas para sa tournament, 'di ba? Sa tournament. So yun lang. Acer naman, sobrang nagpakita siya ng skills, rap skills, flow, punto suntok. So mas nakita ko rin na naka-battle mode si Acer dito. And yun, all 3 rounds Acer. Yo, Gubat 4, Isa Buhay Tournament 2015, Acer versus Aklas. Capture, Isa Buhay Tournament 2015, Acer versus Aklas. Bakit 2015? 2016 yun So namali si Boss Arik dun Cap Center magigay isa pang best para sa kanila pa rin. Ang boto ng Hurado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay Acer. Lakas nun, malakas yun kasi syempre Aklas yan, puta. Alam naman natin champion ng 2013, so malakas, magandang panalo yan para kay Acer. Tournament yun, kailangan sa oras, stricto. Pero parehas naman sila sumobra eh. Pero props kay Aklas, tangina. Pinakita ni Aklas kung paano niya mamahin si Acer. Pero si Acer, kung tangina Aklas, tuturuan kita kung paano yung tama, parang ganun. Acer, tangina sobra. Ayun, Balaki, the pricing, batch 1. Ayun, para sa akin, halos pantay yung laban. Ang lakas ng pinakita rin ni Aklas, pero kakaiba yung pinakitang level ni Acer para sa nagpakita ng rap battle clinic. Saluto kay Acer. Ayun Nico Armaletra para sa Firing Squad, shoutout sa Take It Out. Ayun, binoto ko si Acer, hindi ko na ipapaliwanag, baka pag pinaliwanag ko lalo pang lumabo, pero Acer. Loran, Rivalistics, Tacom, binoto ko si Acer. Para sa akin, mas nasiksik niya yung mga punchlines. Yes, totoo yun. Masangkop na oras, 2 minuto, pero props kaya plus malakas pa rin Acer. Yo, Nikki, binoto ko si Acer. Actually, nalilito ako sa iboboto. Intensity sa battle presence, ang lupit pareho. Yung mga linya pareho, nagka-differential lang siguro yun sa mas yung structure ng mga linya yes. Acer, so Acer. Doon ako bumoto kay Acer kasi since kahapon na may mga sinabi siya sa akin na yung mga hinanda talaga niya, parang gusto niya ba, parang pinanindigan niya yung ginawa niya at prepare niya na mga so nakita ko ngayon, and then medyo mahirap kasi Aklas, alam mo, naman
magaling din pinakita niya, pero siyempre sa tatlong rounds, mas napapuro pa kay Acer. Thank you very much. Sobrang galing parehas. Sobrang ganda ng battle. Na-entertain talaga ako. Pero para sa akin, na-out-trap ni Acer si Atlas sa battle na to. May mga punto kasi hindi tumama yung ibang punto dahil hindi tumugma. Sarap naman kailangan tumama yon. Pero ang galing pa rin ng entertainment na nakukuha natin kay Atlas. At syempre, classic yung laban. So, ayun, no? Majority or unanimous, no? Lahat ng yung 7 judges, all 3 rounds nila binoto si Acer. Yung iba nga hindi na nag-explain kasi malinaw naman klarong-klaro naman na nakuha talaga ni Acer yun all 3 rounds. So, ayun, wala na rin ako masyadong sasabihin pa dito. And yun, tapos na tayo sa first round ng tournament. Tangin ng bilis lang. So, next review, Looney G Clown, Tipsy D, J King. So, puta, nakaka-excite yung bracket A. Nakaka-excite yung bracket A. So, yun. Kita-kits tayo sa Looney G Clown, mga kumag. Peace out.